is intended to provide information and updates on our community initiatives and policies. Please note that the views and opinions expressed herein represent those of the officials and speakers involved and may not necessarily reflect the entirety of the government unit's stance. We encourage respectful engagement and thank you for joining us. Mayong aga, South Cotabato, mayong aga, syudad sang Coronadal. Welcome na naman sa aton sini nga espesyal nga edisyon sa subong yang aga, ang aton sini nga pulong-pulong sang katawhan, ginadulong sa inyo sang Provincial Government of South Cotabato, Office of the Provincial Information Officer. Sa ngalan sang aton sini nga amay sang probinsya, Governor Reynaldo S. Tamayo Jr., kag sa aton sini nga Provincial Information Officer, si Rudy Jimenea, ini ang inyo alagad, Cres James Cabaylo. Pahulamanay sang isa ninyo ka oras nga kinutlo sa subong yang aga para updan kami no sa isa na naman ka manami nga tupiko nga aton sini nga pagaplastaron diri sa aton sini nga programa sa subong yang aga diri sa aton sini nga pulong-pulong sang katawhan. So ang aton sini nga tupiko sa subong yang aga ang may kaangtanan no pag-abot na naman yas sa dugo. Kay nga aman aton sini pagapatpaton ang may kaangtanan sa aton sini nga pagdunar no sang aton sini nga mga hamili nga dugo, and of course ang supply, ang estado sang aton sini nga dugo, ang mga safety protocols, sino bala ang kwalipikado nga pwede mag-donate sang ila sini nga dugo. Kung gasorobra ang inyo sini nga dugo, abi pag-donate kamo. Kay nga aman sa subong yang adlaw kadungan sang aton sini nga pulong-pulong sang katawhan, may ginapatigayon man kita subong nga bloodletting activity sa isa man ka mall diri sa syudad sang Coronadal. Gani karon sa dugang pagid nga detalye sang sinaiyang aktibidad no mabatian naton nagikan sa aton sini nga mga dinapit nga bisita sa subong yang aga. And of course, ginapasalamatan taman gali no ang owner sang Gabs Yard kaga of course ang tanan nga staff no sang Gabs Yard sa pagpahanugot sa aton nga magkandak kita sang aton sin nga pulong-pulong sang katawhan. Of course, ang ila sini nga owner si Sir George Morales no nga naghatag sa aton sang permiso no nga magpatigayon kita. And of course, ginapasalamatan taman ang Barangay Council sang Barangay Santa Cruz no ginapangunahan sang ila sini nga punong barangay si Ma'am Karen Bignayan. Madamo gid nga salamat kag sa tanan nga mga equally mapisa naton nga mga barangay kagawad, Barangay Council of Barangay Santa Cruz. Sa subong yang aga sa aton sini nga mga tigpalamati kung may ara kamo sang luyag no nga ipamangkot mga concerns ninyo, may kaangtanan sa aton sini nga tupiko no, feel free lang kamo nga magpalabot no sa inyo sini nga mga palamangkutanon paagi sa aton sini nga comment section sa official Facebook page sang Provincial Government of South Cotabato para direktamente naton nga mapalabot no sa aton sini nga mga matahom nga mga dinapit nga bisita sa sumong yang aga diri sa aton sini nga pagpangalagad. And of course, kaupod naman naton diri no sa aton sini nga venue ang aton sini nga mga media partners, ipakilala naton sila karon no kung sino ni sila kag of course nagahangyo kami kung pwede i-like ninyo kag i-share ang aton sini nga live streaming no para nga mas damo pagid kita mag-updanay diri sa aton sini nga pagpangalagad. Pahulam lang balaanay no sang kinutlo ninyo nga panahon no para nga updan nyo kami. Kag this time hindi na kita maglangan pa, tagaan naton sang ligwaanay nga mag panamyaw ang aton sini mga dinapit nga bisita sa subong yang aga no ang aton sini nga Nurse 1 no sang aton sini nga South Cotabato Provincial Hospital Blood Bank si Ma'am Emmy Santillan, and of course ang aton sini nga Medical Specialist 2 kag Chief of Clinics Designate si Doc Vita Gasataya. Sa this time tagaan tanay sila ligwabe nga magpanamyaw sa aton sini nga mga tumalanaw sa subong yang aga. Siguro mauna si Ma'am Emmy to be followed by Doc Vita. Mayong aga sa tanan, especially ang mga pumuluyo sang South Cotabato. Mayong aga gid nga manami sa inyo nga tanan. Alright, sige. Good morning Ma'am Emmy. May activity siya. No, naglupad lang siya diri sa aton sini nga venue. Doc Vita, good morning kag welcome sa aton sini nga program. Good morning sa tanan. Ari kami diri subong mahulat kami sang inyong mga questions sa aton nga blood bank sa provincial hospital. Kag nami gid ang amon nga ihambal sa inyo nga kadamo gid kita subong
unlike sang last month nga kadamo gid sa inyo sang naka-donate dito sa provincial hospital. Subong pwede kamo kasulod dito kag pangayo dito sang dugo kay available siya kag damo kami stock subong. Alright, sige. Speaking of stocks, Doc, gaano ka-sufficient ang supply naton sang dugo subong no diri sa may South Cotabato Provincial Hospital? Ay okay, in terms of supply, damo gid kami subong. So pwede ginamon ma-cater kung pila man kabilog inyo gusto. Available kami. Basta may ara kami sina nga syempre kung ginbuligan kamo nami gid nga magbulig man kamo balik sa nagbulig sa inyo sa aton nga gobyerno. So kung taga-diin man kamo nga baryo, taga-diin man kamo nga banwa, gakadto kami na ginaubos na mo ng tanan nga barangay sa bilog nga South Cotabato. Gakadto kami maski sa taas-taas. So subong hindi lang kami ara sa KCC. Ara pagid kami sa subong ang aton nga blood donation tatlo. So na triple MBD kita, ara kita sa barangay Hanuon, barangay Bulolmala, kag sa KCC. Ang KCC organized by the Bureau of Fire Protection. So ang dalawa kay pang barangay gid sila. Alright. So both silingon gali subong Ma'am Emmy and Doc Vaita, kadungan sang aton sini nga pulong-pulong subong may ara man kita sang mas donation drive no sa mga nagkalain-lain naton nga venue diri sa may probinsya ya sang South Cotabato. Sige sa subong ba 1 to 10 i-rate mo Doc pila ka porsyento ang supply naton sufficiency no sang blood supply naton diri sa SCPH Doc? 10 gid ang hambal ko. Alright. So both silingon supisyente ang aton sini nga supply no sang dugo diri sa aton sini nga South Cotabato Provincial Hospital. So wala mapasalig naton sa aton sini nga publiko Doc nga hindi kita magka-problema in kaso nga ti mas damo nga magkinahanglan sang aton sini nga dugo Doc. Sige. Alright. Sige, this time no pakilala tanay ang aton sini nga mga media partners nga ari diri sa aton sini nga atubangan sa subong yang aga. And of course, Arjin Bautista Gasis of Brigada News FM Coronadal, RJ Tiad of Good Vibes Radio, and of course, Grace Torreta of Happy FM Coronadal, si Angelica De La Cruz of Top Gun Radio Coronadal, Krista De Leomos of Radyo Latigo, Dave Pestaño of the XKI, and of course, Linda Alcid of Manila Star, and Nico Solano of NDBC. Kaga of course si Sir Amil Cagayan of GMA no. Sa subong yang aga. Kag si Sir Bon Valdivieso of Mig News South Cotabato. No, good morning gid. Sige this time tagaan taligwa nga magpamangkot no ang aton sini nga mga media partners. Mauna guro kita kay Brigada Arjin Bautista Gasis. Arjin Bautista Gasis from Brigada Coronadal. Doko namin itong hambal ni Doc, out of 10 gid ang supply tas ang dugo. So gusto ko pamangkuton Doc, paano nato na maintain nga may enough supply kita aside sa sining massive nga blood donation drive nga aton ginapatigayon? Is it gamay lang ba subong ang nagakinahanglan sang dugo or nagakinahanglan tughungan or tungod sa kag ano pa ang mga tikang nga ginahimo naton para ma-maintain ini siya nga supply? Okay. Sa provincial hospital, sa hospital mismo, ang aton ginatugugan mga 20 to 30 blood transfusions per day. So mga amo na siya kadamo. Tapos kada adlaw gina siya including holiday, Saturday, kung kaisa Saturdays, kung kaisa Sundays pa kami. Gagwa gid kami basta may hanyo ang mga pumuluyo nga mag-bloodletting sa ila. So subong nga adlaw, tatlo ang amon MBD. Kay generally once mag-schedule sila, generally fixed na sa ila. So wala na namon silang natagaan problema. Kami naga problema kung paano kami mag-party sang teams namon. Plus subong abi tatlo kami ka teams. So kailangan may permanent sa kada team, may plantilla position. So dapat ga-pull out kami sa sulod sang laboratory namon kung sino pa pwede ka upod. So tatlo ka teams para ma-cater namon ang tanan nga dapat mag-donate sang dugo. So kanami sa ila tapos may isa pa gid ang DOH programs bala. Mayara na sila nga LGU scorecard. Sa scorecard na butang each barangay should donate at least 1% sang ilang total population. So gina-reach nila kay hindi syempre ang mga barangays naton hindi man na sila gusto nga may pula sa ilang scorecard.
So ginatry gina nila nga maabot inang 1%. So amo na nga malibot ginamon ang tanan nga barangay just for bloodletting. Sige, follow-up question. Follow up. Libre ba ini ang blood transfusion naton? Libre ba kung admitted ka sa provincial hospital lang or ang iban ba nga mga hospitals nagakuha man ba sang dugo sa inyo kag ano ang proseso, libre man ba gyapon, ma'am? Una sa tanan, mayong aga sa liwat. Actually, happy ako nga may pulong-pulong. Kay, di ba, sa amon nga panglakaton sa adlaw-adlaw sa South Cotabato, hindi ta nabalaan sang South Cotabato galing nga pumuluyo nga may ara kita nga South Cotabato Provincial Hospital Blood Bank. So, mas nice ni nga ginubra nga nabatian kami nga may blood bank gali nga existing iya ang probinsya. So, mas manami ang programa. Kaya nga ipamangkot mo ma'am tong siling mo nga libre ba sa provincial hospital including ang aton nga private. Oo. Nga ginaano naton nga libre siya kay may ara insentibo nga ginahatag ang provincial government sa mga tao nga nag-donate nga ang ila immediate family meaning nanay, tatay, utod, bana nga legal o asawa nga legal kag mga kabataan libre ina sila. Isa inaya ka strategy nga magdamo ang aton nga blood donation. Kaya actually ang ginamandate sang aton nga national, dapat every household may ara kita iya nga donor. So dira na nagsulod nga dapat kung may nag-donate ka, ang imo nga immediate family libre. So dira na nagsulod nga may ginatawag kita nga libre. Pero kung sa provincial hospital ka na-admit, libre na siya, kaya ginabayaran man na siya sang PhilHealth. Kung mag-excess ka man, may ara man nga maip. Pero, kung sa private ka na-admit, nga wala ka sang immediate family, kung may maip kita, ginabuligan gyapon sila sang maip. Actually, dako siya nga bulig. Kaya nga mas malibre gihapon ang aton nga dugo, even nga nasa private hospital ka. Pero ang sistema o stratehiya nga ini, naging madamo ang aton nga blood donation. Ikaw bala, madonate kaya ang imo immediate family pag kinahanglan libre? Bisan ako man. Pilion ko gid nga mag-donate akong pamilya kay nga bisan ako isa ka empleyado iya sang gobyerno, hindi man na nakabutang nga libre ka, nakabutang man niya sa layi nga immediate family. So meaning, gina-encourage naton nga ang tanan nga pumuluyo dapat mag-donate kay para makuha mo ang imo nga dugo nga libre para mahulog ina sa subsidized by the government. Yun. May dugang, Doc? Sige, Doc, go ahead. Idugang ko na lang ang bago subong blood service fees. Pero wala pa siya na-implement. Basi makibot ka mo after mga pila na lang ka week siguro, March 6 lang siya na permahan mo, March 6 sa disseminate. Makibot ka mo ang aton nga whole blood, 2-1 na siya. Ang aton nga packed RBC, 2-3 na siya. Ang aton nga platelet concentrate, 1-5 na siya. So nagsaka gid siya tanan, it's because sa pagsaka sang tanan nagsaka magid ang aton nga mga services. Pero sa provincial hospital wala pa na naton na implement. Gusto ko lang gali idugang kay 'di ba hambal naton permi libre ang dugo. Libre ang dugo. Pero may ginatawag kita nga blood service fee. May bago nga mandate ang national pero wala pa siya na implement sa provincial government. So daw budlay pa siya i-implementar kay daw mag-agi pa siya sa may mga proseso pa. Kaya ang previously naton nga processing fee, ang whole blood naton is 1,800 pero wala siya gin-implement ni provincial government nga 1,800. That's national mandate ha. Ang aton iya ang whole blood naton is 1,500. Ang aton nga pack RBC is 1,500. Ang aton nga platelet concentrate is 1,000. Ang aton nga PRP is 1,000. Ang aton nga fresh frozen plasma is 1,000. Pero nag-mandate man si national nga magsaka na tanan. Kaya amo ni ang venue o ang tama dapat nga kita tanan mag-donate kay sa provincial government, makuha nato ng incentives nga ang imo immediate family libre. Kay it is subsidized by the government.
Sige, na-mention kagaina ni Doc no nga supisyente ang supply naton sang dugo. Manami nga maistoryahan ni Doc kay di syempre para mahibaluan sang aton sini nga mga pumuluyo. Ano ba ang mga klase sang mga sitwasyon or kondisyon sang aton sini nga mga pasyente nga usually nagapanginahanglan sang dugo? Ari ba nabuhin-buhin na ang kaso naton sini rason nga wala na sila nagakinahanglan sang dugo, Doc? Ay ang nakita namon sa aton bala nga mga pumuluyo kadamo sang anemic man na siya sang chronic nga ilang nga sakit. So sa chronic nila nga TB ang damo no. Anemic man na siya sang chronic naton nga sakit nang dugay na bala nga mga masakiton, di ba? Wala na sila gana magkaon. So gaka-anemic na sila, chronic anemia of chronic disease ginatugungan na sila. So kanami man tani kun i-add-on aton ang aton nga nutrition dira sa mga aton nga mga ano. Kay kun pwede lang kita nga kung pwede abi nga hindi ka magtugong dugo, daw nami man, no? Kung mas namit man ang pagkaon sang sa dugo, no? Okay. Pero may isa pa ko tani ang maisugpon lang ko gali atong processing fee basi ang iban bala wala ka intindi nga mahal gid siya. So isugpon ko anay dito balik lang kita later. May ara kita nga examination sa Hepa B. Okay, Hepa B, hepatitis C, may ara pa HIV, may malaria, kag syphilis. So, ma-include pa na dang aton nga hemoglobin, ang aton nga ginapi pa blood typing naton. So, meaning to say, ang ka-donate sa dugo, nga mahatag ang dugo ya sa iban nga tao, meaning to say, healthy gid siya. Kaya hindi siya anemic, tapos libre siya sa ini nga mga sakit nga gaagi sa dugo. So, ano pa gid ang mga, sige, mabalik naman ko sa pamangkot ni Sir King. Kung ano pa gid ang mga sakit nga mga kinahanglan gid sang dugo, hindi nga aton nga mga na-disgrasya bala. Na-notice nyo nga damo gina sila kinanglan dugo. Ining aton mga buntis kaon kamo maayo. Kay kadamo sa mga buntis man nga mga anemic man sila nga kinanglan man sila tugungan dugo. So careful mga buntis kaon damo. Sang mga aton nga green leafy vegetables. Kag ano pa gid disgrasya ang mga buntis, ang mga anemia of chronic disease. Ang aton pagid nga syempre mga may sakit naton may ara kitang mga leukemia, mga aplastic anemia, damo sila kinahanglan man dugo. Tapos kung sa mga bata naman ya ang sobra ka damo isang bitok bala, mga nanay, pwede nyo man kung ipurgan yung mga bata. Daw nami man kay ginaagaw sang bitok ang nutrients nga iya para sa bata. Okay, so mga amo na siya. Manifestation ba ini Doc nga bot silingon mas nagnubo na ang mga cases naton sa mga na-mention mo or inibangod resulta sang aton sini nga mass donation drive sa tagsa-tagsa naton ka mga community? Ang damo naton nga dugo nga wala na kita ginakulang-kulang. It's because ang aton nga mass nga mobile blood donation activities. Kagang drive naton, advocacy naton, ang magalining aton nga donor recruitment officer. Thank you. Sige, Ma'am Emmy, may dugang ka pa. Actually, ano lang man, sa subong nga panahon, abi, para, last year, nagsugod ang mga regional offices nga nagsulod sa provincial government. So, daw, sila gid ang dako nga nabulig, no? Lalo na ang, pati AFP, ata, daw may ara na sa aton. So, last year sila nagsugod na until now. So, naka-MOU, ini ang aton, yung mga regional offices sa aton nga maghatag sa aton sang dugo, kung mangayo kita sang bulig sa panahon nga kinahanglan gid ang probinsya sang South Cotabato. Sige, next question, RJ Tiad of Good Vibes Radio. Ay ma'am, good morning. Hambal nyo kagaina nga ang stock sa atong dugo is almost 1 to 10 is 10. So what about ma'am sa type ng dugo natin? Enough ba yun ng lahat ng type ng mga dugo natin na hindi pa tayo nagkukulang doon? Actually, sir, oo, hindi talaga tayo nagkukulang sa ngayong panahon. Actually, yung pinaka-problem lang talaga natin ay tinatawag nating lean month is January. Yun ang pinakamahirap talaga na until now hindi pa namin ma-resolve. But then, we find a way na kahit papano hindi ganun ang naging problema natin sa previously. January lang talaga. Pagpasok ng February, sir, wala tayong problema doon. Kasi, eto nga parang pag ikaw taga South Cotabato na admit ka sa General Santos City, nilalagay ni South Cotabato Provincial Hospital ang dugo sa St. Elizabeth General Santos Doctors.
So, ang taga South Cotabato hindi kailangan umuwi ng South Cot para kumuha ng dugo. In-extend na natin para sa South Cotabateños na hindi mahihirapan. So, you have to ask the General Santos Doctors Hospital and St. Elizabeth na doon talaga magkuha ng dugo. Ma'am, from South Cotabato kami, nag-donate kami doon ng dugo. So, bigyan ka talaga. Oo. Kasi previous ma'am, ngayon kasi marami tayong stock ng dugo sa ating blood bank. Dati kasi ang problema ng mga pasyente is, for example, mahirap hanapin yung type A+, yung mga ganong klaseng type. Sa ngayon, hindi na dapat problemahin. Hindi na problemahin. Kasi sir, ito ang nangyayari. Sa kami din, na-observe namin, may mga barangay talaga na ito sila full of A. Ito sila maraming AB. Yun. So, parang na-distribute na din siya ng maayos. Other question ko po regarding po doon sa card membership, kung malala natin, and even the Red Cross, mayroon ding membership card na kapag nag-donate ka, meron kang card na pwede mong ipakita kapag need mo na ng dugo. Hanggang ngayon ba ma'am, ina-apply pa natin yan? Actually, sir, it was mandated na wala na dapat kita sa donor's card. Okay. Pero hindi mo pa na madula, gidali-dali sa mga tao. Kaya ginatawag nila na yung sense of ownership. Pero, actually, ang South Cotabato Provincial Hospital, wala nag-issue ng donor's card. It's a Q form. So, kung ihatag nila sa amo ng Q form ngayon na, ginatanggap namon kaya hindi natuntanan ma-please man. Hindi natuntanan, bisan ano mo makapaintindi, maintindihan gidayon. Pero, bisan nagpa-admit ka sa provincial hospital or sa other hospital, ihambal mo na lang gid ang pangalan mo, ma'am, nag-donate kami sa diri nga barangay. Ginatanaw lang namon siya para makitaan man sang tawo ang ila mga responsibilidad. Kaya hindi man pwede nga ihatag talanggid nga ihatag, dapat magabalik man sila nga mag-help sa aton para may i-distribute man kita sa nagakinahanglan. So, actually wala na, pasulod ka sa provincial hospital, tagaan ka giniya sang dugo dayon. Tagaan ka gidayon, hindi na, ma'am, ano na lang, nag-donate ka mo sa inyo barangay, kung wala pa nga you help, amo na. Pero kung hindi, ma'am, donate ka mo sa next nga blood donation. Pero tagaan gid gihapon sila. Idugang ko lang no, Ma'am Emmy, sa subong ba gina-required bagyapon naton like kaniwa mangayo kasang dugo, necessary ba nga once nga mag-request ka sang dugo dapat may ara ikaw sang kumbaga pa may mag-donate halin man sa pamilya mo or sa abyan mo para mapunan atong gin-request mo nga dugo? Ay, salamat, sir. Oo. Actually, hindi na namon na ginapangayo nga dapat mag-replace. Gina-inform namon sila nga magbulig sa barangay. Di ba ang barangay may 1% sila yung achievement dapat para sa ilang scorecards. So, sila gina-encourage ang tanan nga nagamit sang dugo nga ang ila pamilya dito magbalik sa ila barangay kung may blood donation si SCPH kay para hindi man kita maubusan. Kag para diba dire-diretso ang aton serbisyo nga mahulat pa kita kung saan kita maubusan. Gina-encourage namon sila nga sa ila barangay para iwas ng mga expenses sa pamasahe. So hindi na dapat kita magbaton sang donor sa sulod sang provincial hospital, blood bank. Ginapakadto na dapat sila sa barangay. Alright, so manami ini no kay at least adri nato na hibaluan nga apisar nga nagasorobra ang aton sini nga mga dugo no diri sa aton sini nga SCPH kaga madamo man sang mga naga-request no hindi na gid siya sila nga daw mandatory no nga dapat Ma'am Emmy may ara sang replacement nga may mag-donate sang dugo. Sige tamyawon tagalianay ang naga-monitor sa aton sini nga live streaming sa subong yang aga. Good morning galianay sa hepe sang aton sini nga Provincial Treasurer's Office kay Sir Alvin Batol and of course kay Ma'am Sheila Marie Pomperada. Wagas ang kagandahan sang duha ka dalaga. Alright. Kag sa tanan naton nga mga naga-monitor sa live streaming, good morning gid sa inyo tanan. Sige, next question may from Bombo Radio. Hello ma'am, good morning po from Bombo Radio Coronadal, Bombo Charles Reyes. Isa sa palamang ma'am, ano ang accountability sang blood bank kung may matabo nga problema sa dugo nga ginhatag sa pasyente? Okay. Ang blood bank, actually, hindi kita nag-release. Wala kita nag-release ang dugo kung hindi siya ma-cross-match. So, kung type A ang pasyente, ang dugo nga gina-cross-match naton type A man. Okay. Tapos, mag-request na, may ara na sila sang blood request form. Okay. So, may ano na siya, may QR code. So, inang code,
amo ng code nga ara sa blood bag, ara sa blood sa ilang cross matching request form, cross matching result form, amo man na siyang code nga ara da. So mabala naton kung nagmatch ang code sa tanan, amo na siya. Tapos actually wala na ginatag ang dugo kung hindi ma-cross match. I-cross match mo na siya sa dugo, sa blood bag per se, kag sa dugo sang tawo nga tugungan. So sigurado naton nga sakto ang ginatughong. Okay. Last question. Sa subong bala ma'am, ano ang o kung may ara bala kita sa kakulangan sa fund o kung kagamitan nga nagaapekto sa aton nga serbisyo, ano ang ginahimo sa aton nga administrasyon? Ang nami sa aton, subong so far wala kita sang kulang. Ang nami sa provincial government kay pwede kami kautang sang reagents por kaso maubusan kami reagents, pwede kami ka-request sa pwede kami kautang. Kag ginapautang lang kami, thank you sa amon nga nagahatag sang reagents. Alright, sige, next question. Grace Toreta of Happy FM. Okay na ang question? Alright, sige. Good morning, ma'am. Grace Toreta from Happy FM. So, paano po natin hinahandle ang pangangailangan sa mga rare blood types? May registry ba tayo sa mga donors para sa mga bihirang blood type? Actually, ang mga rare lang manggid natin is RH negative. Oo. Actually, hindi man siya natin pwede kuhaan kay 'di ba limited lang man gid gihapon na sila diri. Tapos hindi man kayo ginagamit. So may registry gid kita nga ba anytime nga kailangan sang mga RH negative, so ginatawagan lang man naton ang aton nga mga donor. Sa datos, ma'am, mga ilan sila dito sa South Cotabato? Naka-hundreds nagbe-kami siguro. Okay. Pero ang iban nagabalhin na sang residente nasa Davao na ang dati namon hundreds na gidman pero nagbalhin ang mga residente. Pero ginatawagan gyapon nga pwede gyapon sila makabalik sa aton para magpakuha. Additional question, ma'am. Ano po yung main reason kung bakit minsan umaatras o natatakot mag-donate ang mga tao? Siguro sa kakulangan sang information. Kay nakita ko gidman gid dati no all along sa blood donation kay pagsulod ko yan sa provincial of government daw nasa blood bank gid ako. So nakita ko na may kahadlok sang dagom. So sa kakulangan sang information isa ina ka rason. Makita pa gid nila nga nalipong ang donor after blood donation. Pero normal lang man gid na iya nga may malipong, papahuwayon lang man gid sila. Pero sa nakita ko as of the subong nga mga panahon, do mas damo na gid ang aton na kumbinsi nga mag-donate na gid sila kag amo na ang rason nga damo na gid ang aton nga mga blood donors. Alright. Sige, Ma'am Emmy and Doc Vita, for example, may mag-request sang dugo, ano kadugay sang proseso? Kasi syempre may ara pa na sang mga screening ang ginapatigayon or before naton ihatag, ready for release na banay ng mga dugo? Actually, di ba, paghalina mo niya sa blood donation, examinon ginanamon. Meaning mga siguro mga 9 or 10 pwede na ma-release tanan. Kag isa pa may mga stocks man kita gid nga ara din ang ready for release. Sige, at least no klaro sa aton sini nga mga tigpalamati ilabi na sa aton sini nga mga in times of emergency bala Ma'am Emmy no nga kinanglan paspas man ang aton sini nga pag-issue sang dugo. Sige, next question, Nico Solano of NDBC. Question ko lang regarding sa libre na pagkuha ng dugo. How about sa mga taga-ibang probinsya like sa Sultan Kudarat kasi may kinikater tayong mga patient from Sultan Kudarat. So libre din po ba silang makaka-avail ng dugo dito sa South Cotabato? Actually, sir, ang mga usually ang mga ara sa Sultan Kudarat nga na-admit aton man sila. So from Nurala, amo nang mga na-encounter namo na from Santo Niño, mas nearby. Pero ining Sultan Kudarat, nagiging libre man sila. It's because nag-extend na tayo sa Lutayan. Kasi we serve Lutayan and tawag sini Colombio. Sila yung pinaka-nearest eh. 'Di ba ang aim ng mga doctors or sa hospital hindi pwede tayong magtanggi ng pasyente. So it means tutulungan pa rin natin sila kahit nasa ibang probinsya sila. Pero ito sila ay nagkaroon din ng ugnayan sa South Cotabato Provincial Hospital. Nagpa-bloodletting din itong Sultan Kudarat. It's because we help.
sa blood bank ng South Cotabato Provincial Hospital. Pero sir, itong mga taga-Sultan Kudarat na hindi nakapag-donate actually na magkuha ng dugo, it's because it is emergency. Kailangan nila magbayad sa tinatawag na blood service fee. 1,500. Yun usually. But then, hindi pa rin sila nakapagbayad. It's because we have the MAIF. Yun lang kung may budget si MAIF. So, nag-help pa rin tayo kasi pera pa rin yan ng government. Yun ang pinaka-nice thing actually na almost makukuha talaga na free. It's because it is subsidized by the government. Pero kung walang-wala talaga, nagbabayad pa rin sila ng blood service fee. Kasi kailangan din nasa ibang hospital sila. Ang free hospitalization nasa South Cotabato. Another question regarding sa blood storage ng South Cotabato Provincial Hospital. As you mentioned, sufficient yung supply, pero hanggang kailan yung supply dito sa South Cotabato? Kasi parang merong expiration yung mga dugo na naka-stored sa cold storage ng Provincial Hospital. Good thing to announce, no? Never pa man tayo nagkaka-expiran ngayon kasi ang daming nangangailangan ng blood. Yung storage natin is enough. Everyday tayo, sir, umaalis na mag-bloodletting. So, meaning continuous din ang supply. Pag continuous ang blood donation, continuous din ang blood supply. Everyday kasi, sir, nagre-release din tayo ng blood, kaya wala tayong expired. Everyday din nag-bloodletting, may lumalabas, may pumapasok. Good morning, ma'am. Angelica de la Cruz from Top Gun Radio. Ma'am, question ko lang, yung mga bloodletting activities sa nagkainlain nga lugar diri sa South Cotabato is with coordination ba ini sang Red Cross or sa inyo lang gid na siya nga activities? Actually, ma'am, may mga barangays man din na nakaschedule sa Red Cross. Pero mostly of the barangays sa probinsya ng South Cotabato is nasa South Cotabato Provincial Hospital Blood Bank. So, kumbaga ang mga, for example, inyo nga ginapatigayon sa buong bloodletting, so separate na siya sa Red Cross, ma'am. Lain man ang sa ila. Yes po, ma'am. Kasi government tayo na private sector sila. Okay. Thank you, ma'am. Alright, sige. Before sa next question, kay Sir Dave Pestaño of the XKI. Ma'am, good morning. Pahanumdum lang, paano ba maging qualified sa pag-donate sang dugo? Kag ano ang mga dapat iwasan kag himuon bag-o mag-donate sang dugo ang aton mga pumuluyo? Dapat ang isa ka donor, wala siya nakainom sang alcohol within 24 hours bago siya mag-donate. Nagaedad siya sang 16 to 17 with parent consent. 18 to 65 years old, ang amugin ng aton nga legitimate donor, nga pwede sila yung mag-donate. Nagakilo sila sang 50 kilograms. Pasaka na siya. Tapos ang ilang hemoglobin, kung babae ka man, 12.5. Naga-start sa 12.5, naga-end kita sa 17.5. Ang lalaki naga-start sa 13, pasaka man sa 17.5. Kag dapat wala sang ubo, wala sang sipon, meaning healthy individual. Amo lang kita nga ang pinaka-basic. Kag ang BP nila naga-range ang 90, 70 to 140/90. Kag ang mga maintenance nila, wala dapat silang mga metoprolol nga mga bulong. Pero inang mga diabetic, kung inom ka na para sa diabetic, nga taas pa imo sugar, so hindi pa pwede mag-donate. Pero kung nagainom kasi ng mga tabletas lang para pang diabetic nga twice may ipakita ka sa amon nga normal, eligible ka na pwede mag-donate. Tapos, amo lang kita, healthy individual, dapat nga mag-donate. Alright, sige, next question. Arjine Bautista Gasis. Follow-up ko lang to kagaina, ma'am, itong na-mention nyo ba lang, ang mga barangay naton is required sila for 1% nga sa 200 barangays naton, kumusta ang response ang aton nga mga kabarangayan? Pila ka porsyento dito sa 200% ang nakalabot sa 1%? Kag ano ang reason sang iban, Ma'am Emmy, nga hindi sila makakomply sila? Actually, happy to announce nga kalabot sila yatag 2%. Ang aton mga barangay, wala sila yaga pabilin sa 1%. Actually, ang South Cotabato, parang daw number 2 or number 3 sila sa
sa whole region nga naabot nato ni na ang 1%. Amo ginaang maka-proud actually sa adlaw-adlaw namon nga panglakaton sa barangay sang South Cotabato kay kaabot sila ya tag 2%. Amo nang pinakanami. Actually, ang scorecards nila, kag isa pa ang ilang mga barangay nagadamo ang gakinahanglan sang dugo. So it means kami nga dapat ini nga barangay damo ihatag tanan naton kay para next naton nga blood donation mangita naman niya si kapitan nga ay hindi pwede kay damo kita nagamit, kailangan mabalik kita sa amo gid gihapon sini. Amo na nga wala kita kayo sang shortage. Ang shortage lang gid naton January kay nga wala pa sang blood donation. Wala pa sang budget ang mga barangay. Pero ang totoo gid happy to announce gid ako nga salamat sa mga kapitan sang South Cotabato. Very active gid sila tanan. Alright. Sige, may datos baka mo dira, Doc? Kay ti syempre sa South Cotabato, diri sa may provincial hospital, massive ang aton sini nga blood donation. And every LGU ba, kumusta man ang ila sini nga turnout sang ila sini nga blood donation? Kung may datos kamo sang tinalikdan nga tuig. Ang amon nga data sang last year, ang amon nga total blood donors 16,207. So amo na siya kadamo ang aton nga blood donors. Dala na sa mga barangay kag sa mga private organizations nga nakapa-bloodletting sa aton. Aside sa aton sini nga mga LGUs, Doc, may ara man bala nga nag-participate man sa aton like sa mga NGOs nato naga-initiate man sila nga mag-conduct man sang mga blood donation drive nila, Doc? Ay okay. Damo kita mga organizations. So we have churches, ang Southern BAP, ang iglesia, we have schools also, ang Marvelos, naga-donate na sila, ang CIT, CIT sa Tupi, damo na sila donors ba. Dason Notre Dame, Marbel, naga-donate na sila. So aton nga mga hospitals naton syempre ga-donate man sila no sa Comedics, aton Norala District, aton SGH ga-donate man na sila. So actually damo-damo ang aton nga mga military personnel ga-donate man na sila. Karancho, taka-donate sila. Dason mga schools, Poblacion National High School Pulumulok na donate sila. Biotech, Water District. Ang Water District naton kag ang KCC naton dugay na gina sila, may annual gina sila nga donation. Civil service naton annual man. Nakaabot kami sa Delta, sa NED, sa Lake Cebu. So ga-donate man sila. So dira naton makita nga damo nagidyagali nakita nila ang needs sang ila nga dugo. Kag happy gina sila actually nga maka-donate sila. Nakita gid nila nga napuslan ila dugo. Mami batian ka pa nang habal ay ako na dugo gintugong sa kay nanay mga una. So daw nalipay gid sila. So damo na gid ang donors naton. Sige kita ka hambal diri, Doc, nga ti syempre sige kita ka donate sang dugo. Speaking of donation, ano ba ang benepisyo sini nga mahatag sa isa ka tawo nga regular nga nagadonar sang ila sini nga mga dugo? Oo. Daw na miss naton siya. Actually amo ning gusto ko kay wala gid niya na, kumbaga halin pa dati nga naga DRO kami daw wala namon siya napakita nga or nahambal sa mga tao nga amo ni. Hindi dapat nga isipon mo nga nag-donate ko dugo para maipreparar kuya kung magkinahanglan ko. Hindi. Isipon gid naton para sa aton kaugalingon. Mas nami na iya nga nag-donate ka dugo pero hindi mo iya pagamiton. Pero may ara gali na iya nga benefit sa aton pang personal. So 30% nga hindi kita makadevelop sang cancer kung naga-donate kita ya every 3 months. Hindi man kita ya mag-develop sang hypertension or high blood nga ginatawag kung naga-donate kita regularly. So kung high blood ka man, ma-normalize niya ng aton nga BP. O isa pagid kay reason, ang mga lalaki, di ba ang common sa mga lalaki, prostate CA, 30% nga hindi kita makadevelop ng mga lalaki nga ina sang prostate CA. Alabaw sa tanan gapagwapa gali ini iya. Anti-aging. Amo na ang pinakanami gid gali. Kaya nga isipon ta na lang every 3 months gali naga-cleansing kita. Yun ang pinaka the best gali iya sa blood nga mag-donate kita dugo. Nagapagwapa kagapagwapo ini iya.
Sige. So at least klaro sa aton sini nga mga tigpalamati nga nahimay-himay naton nga may benepisyo gali no. Tibot silingon gali ang mga medyo hindi manami mga ano dok, wala sila ga-donate sang dugo. Oo, ma-donate na daw sila sang dugo kay ti syempre dako ang porsyento gali kung regular ikaw nga naga-donate sang imo sini nga dugo, nagapanami gali nagapagwapa kag nagapagwapo. Subot silingon si Tilinda Alcid, regular ni siya ga-donate sang iya sini nga dugo. Alright, sige next question sa aton sini nga intern si Jo Marie Sorioso. Good morning po, Doc and Ma'am. Jamari Seryoso po, an intern from Southeast Asian Institute of Technology. So, na-curious lang ko, Ma'am, if ever po nga naka-donar na naka-request, pila ba ka bag ang pwede i-request? And if ever nga naka-request na kami sang dugo, saan o naman kami pwede maka-request liwat? Ang ginamin mo admitted sa hospital? Hindi po, Ma'am. Ng mga like individual lang po nga mag-request po sang blood. For example, na sa iban sila nga hospital, then kinanglan sang dugo kay hindi available ang amuni nga type sa amuni nga hospital, so mag-request sila sa blood bank. Actually, we can serve unlimited as long as may stocks kita. Kaya diba, nanumpa man kami nga hindi na pwede magpatay sa tao, buligan ta mabuhi. Yes. Basta as long as damo kita dugo, i-out gid nato na. Kaya ang aton tema, makabulig sa isig katao. Sige, no? At least klaro sa aton sini nga mga tigpalamati kag ipaklaro lang naton sa aton sini nga mga tumalanaw nga supisyente gihapon ang supply naton sang dugo diri sa may provincial hospital naton. Kag na mention gani ni Ma'am Emmy nung unlimited. So kung permi ka mo kinahanglan sang dugo, so unlimited man gihapon as long as available of course. Yes. No, Ma'am Emmy. Unlimited man dapat ang bloodletting naton para limit ang paghatag ta sang dugo. Sige, Doc, may idugang pa, Doc? Ay nagid man. Ang amon lang yung advokasya nga kabay pa nga ang padayuno naton ang pag-donate naton sang dugo. Hindi lang kita makabulig sa aton isigatawo, makabulig man kita sa atong sarili. No, ma-change ang kung sa amon pa sang una nga mga panahon ang amon main nga ginahambal nga ma-change ang dugo, ang aton nga dugo after 120 days ikwaon lang na siya mag-go na siya sa aton waste basket. Anong waste basket sa aton nga lawas nang sa aton spleen. So kung hindi ta na siya pag i-release, ma-waste basket lang na siya. Pero kung i-release naton na siya through i-donate naton aton dugo, maano lang na siya, mabuhi naman ang bago naton nga dugo. So amo nang isa ka nami nga sa aton nga blood donation pagid sa aton gali nga sa pag-donate nyo sang dugo. So, padayon kita sa pag-donate. Sa KCC, may bloodletting ito subong. Kung sino gusto mag-donate, ara pa kami to hasta karon sa hapon. Alright. Sige, balik lang kita gamay, Anay Doc and Ma'am Emmy. Ano ba ang kinahanglan na ipresentar sang aton sini nga mga naga-request sang dugo? Ano ba ang proseso nga ila sini nga dapat pag-aagyan before naton sila rilisan sang aton sini nga dugo from our blood bank? Kung sa provincial hospital ka na admit, actually ang request lang gina is blood request. So paghatag mo sina, mangkuton ka man lang naka-donate ka mo sa inyo barangay. Kung wala, mag-donate ka mo sa liwat. Pero tagaan gid hapon. Unahon ginaton ang life sang tawo bago kita maghambal nga kailangan mag-donate sa barangay. Pero gina-encourage gid naton nga nahatagan ka man dugo o wala, mag-donate kita sa barangay para ma-replenish naton ang aton mga stocks. Nga amo nang matawag ta nga unlimited ang supply kung ang aton nga blood donation continuous. Pero so far sa subong nga panahon man gid iyaya wala sang untat no kag bulig ang mga barangay captain sa aton ang kag mga aton nga health workers sa kada barangay nga nagabulig nga mapadamo ang aton nga mga tawo nga mag-donate sa every blood donation naton. Alright, sige. So far may mga pamangkot pa? Alright, wala na. Sige, this time taga-antas ang ligwa nga pag-imbitar pagid no ang aton sini nga mga gwapahon kag mga matahom naton nga mga dinapit nga bisita no nga donate pagid no sang ila sini nga mga dugo ilabi na sa aton sini nga mga kabataan no mga pumuluyo diri sa probinsya sang South Cotabato kay ti balan man naton wala man naton gina-wish nga sa ulihi manginanglan kita sang dugo pero amo ga itong na-mention ni Ma'am Emmy nga ang benepisyo nga mahatag sini sa aton sini nga ikayong lawas. Sige pagpang-awhag na lang Doc, Ma'am Emmy sa aton sini nga katawhan no nga mag-donate man, mag-share sang ila sini nga dugo kung nagasurubra kag qualified lang man sila. Go ahead. Sa aton mga pumuluyo sang South Cotabato kag kun diin man makalabot sini
Salamat gid kung nakadonate kamo sang dugo. Kag kung kailangan man kamo dugo, nang ara lang kami sa gihapon, ready to serve sa inyo mga needs. Kag dason ga-hope man kami nga sa amon nga massive nga drive sining blood donation, makita ay man kita somewhere sa aton nga mga bloodletting activities. See you kung diin man kamo. Sige, thank you, Doc. Ma'am Emmy. Bago mag-end, gusto ko lang pasalamatan ang provincial government under the leadership of Governor Rinaldo Tamayo. Salamat sa pagbulig sa amon nga wala gid kami ginpabayan sa pagpa-implementar sining programa nga ang blood bank namon tuloy-tuloy do wala gid kami nag-stop kag tuloy-tuloy ang paghatag sang suporta sa adlaw-adlaw nga tanan. Pagpanawagan gali ako no na sa Subong may blood donation kita sa Hanuon, sa Bulol Mala, kag ang pinaka big event kay do may ara kita nga 250 donors nga target fire only. So kung may mga private citizens nga willing magpagwapa kag magdugang gwapa, maglakat kita sa KCC kag mag-donate kita. Thank you, Gid. O, di ba? Imbis nga magasto kamo bla sa aesthetics, ari man lang gali ang sekreto diri, no, donate lang kamo sa inyo sini nga mga dugo. Sige, sa liwat madamo gid nga salamat sa aton sini mga dinapit nga bisita sa subong yang aga nga nakaupod naton sa aton sini nga pulong-pulong sang katawhan. Of course, si Doc Vita Gastaya nga aton sini nga medical specialist 2 sang Chief of Clinics and Designate, and of course sa aton sini nga nurse 1 si Ma'am Emmy Santillan sa paghatag man sang time sa subong yang aga para nga mapalabot naton ang ini nga impormasyon sa aton sini nga mga pumuluyo. Kag sa liwat mas nami nga nahibaluan naton mismo halin sa aton sini nga resource person nga wala kita ginakulang sang dugo diri sa may probinsya sang South Cotabato. Kag ginapasalamatan man naton ang owner sang Gabs Yard, si Sir George Morales, sa pagpahanugot sa aton nung magplastar kita sang aton sini nga venue, and of course sa punong barangay no sang Barangay Santa Cruz kay Ma'am punong barangay Karen Bignayan no sa paghatag man sa aton sang permiso, kag sa tanan man nga nagaugyon sa sini nga programa ilabi na sa aton sini nga logistics kay Ma'am Ann Casan sang Office of the Provincial General Services Officer, kag kay Ma'am Fredalisa Gaso ang aton sini nga PHRMO sa pagpahulaman sang iban nga gamit para matigayon naton mangin successful ang aton sini nga pulong-pulong sang katawhan. And of course, salamat man sa aton sini nga mga media partners nga grabe gid ka overwhelming always ang attendance. Kabay pa nga sa masunod naton nga pulong-pulong sang katawhan nga mas madugangan pagid no ang aton sini nga attendance. Kag sa tanan man nga mga staff sang Office of the Provincial Information Officer no paagi kay Sir Rudy Jimenea, sa staff na sang PIO madamo man nga salamat no sa bugos nga pwersa naton nga nag bulig no para matigayon man ang ining programa. Kag sa liwat madamo man nga salamat sa aton sini nga Chief of Hospital kay Dr. Marilyn Abantao nga nag-sponsor sang aton sini nga merienda sa subong personal niya daw kuno ini Doc no nga paghatag sang merienda para sa aton sini nga mga media partners. Madamo gid nga salawat. Kag kita ay naman kita sa masunod nga semana, bantayin nyo ang aton sini nga pulong-pulong sang katawhan kada adlaw sang Huwebes tak na alas 9 sang aga sa liwat sa ngalan sang aton sini nga amay sang probinsya Governor Reynaldo S. Tamayo Jr. kag sa aton sini nga Provincial Information Officer si Rudy Jimenea. Ini ang inyong alagad Cres James Cabaylo. Madamo nga salamat sa inyo tanan kag maayong aga sa aton tanan.